Nakaupo si Sarah sa kanyang kusina, humihigop ng kanyang kape sa umaga at nagbabasa ng dyaryo nang biglang tumulo ang luha sa kanyang mga pisngi. Wala siyang binabasa partikular na malungkot, hindi siya nag-iisip ng anumang bagay na nakakainis, ngunit naroon siya, umiiyak sa hindi malamang dahilan. Sa 68, ito ay nangyayari ng higit at mas madalas na nag-iiwan sa kanya na nalilito at nag-iisip kung may malubhang problema sa kanya. Ang hindi napagtanto ni Sarah ay bahagi siya ng isang mas malaking kwento na nakakaapekto sa milyong-milyong kababaihan na higit sa 65 taong gulang, isang kwentong nag-uugnay sa mahiwagang mundo ng mga hormone, chemistry ng utak at ang malalim na psychological na pagbabago na dulot ng pagtanda. Kung naklik mo ang video na ito, malamang na ikaw o ang isang taong mahal mo ay nakaranas ng hindi inaasahang pagluha na ito sa mga sandaling ito kung saan ang mga emosyon ay tila bumubulusok mula sa kung saan tulad ng isang bukal na biglang nakita ang paraan sa ibabaw. Hindi ka nag-iisa at higit sa lahat, hindi ka nasisiraan ng bait. Ang nangyayari ay talagang isang kamangha-manghang intersection ng biology, psikolohiya at ang natatanging paglalakbay na dinadala ng mga kababaihan habang lumilipas ang kanilang mga ginintuang taon. Ang mga luhang lumalabas ng walang babala ay kadalasang unang sinyales na may mas malalim na pagbabago sa emosyonal na tanawin ng buhay ng isang babae. Ngunit narito kung ano ang tunay na kapansin-pansin, ang mga babaeng ito na umiiyak ng hindi inaasahan ay madalas na nakakatuklas ng iba pang nangyayari sa parehong oras. Nagsisimula silang makipag-usap sa kanilang sarili ng mas madalas at hindi lamang ang paminsan-minsang pag-ungol na komento tungkol sa isang nailagay na susi. Pinag-uusapan natin ang tungkol sa buong pag-uusap, mga talakayan tungkol sa kanilang araw, kanilang mga iniisip, kanilang mga damdamin na binibigkas ng malakas sa pagkapribado ng kanilang sariling mga tahanan. Sa unang tingin, ang dalawang fenomena na ito ay maaaring mukhang ganap na walang kaugnayan. Ang hindi inaasahang pag-iyak at pagtaas ng pag-usap sa sarili ay mukhang magkahiwalay na mga kakaiba ng pagtanda. Ngunit, ang mga ito ay aktwal na konektado sa pamamagitan ng hindi nakikitang mga thread na humahabi sa komplikadong tapiserya ng nagbabagong utak ng isang babae at nagbabagong mundo ng lipunan. Ang pag-unawa sa koneksyon na ito ay susi sa pag-unawa kung bakit nangyayari ang mga pagbabagong ito at, higit sa lahat, kung bakit ang mga ito ay madalas na talagang malusog na mga adaptasyon sa mga pagbabago sa buhay. Magsimula tayo sa mahiwagang luhang iyon. Kapag tayo ay mas bata, karaniwang tayong umiiyak para sa mga matukoy na dahilan. Nalulungkot kami tungkol sa isang partikular na bagay, nalulula kami sa isang partikular na sitwasyon, o naantig kami sa isang magandang piraso ng musika o isang nakakaantig na kwento. Ngunit, habang tumatanda ang mga kababaihan, lalo na pagkatapos ng 65, marami ang nakakatuklas na ang mga luha ay maaaring lumitaw nang wala saan, nang walang anumang halatang trigger. Hindi ito senyales ng kahinaan o kawalang tatag, ito ay talagang resulta ng ilang mga kamanghamanghang biological at psychological na proseso na nagtutulungan. Ang unang piraso ng puzzle na ito ay nakasalalay sa pagbabago ng landscape ng hormone ng katawan ng isang babae. Bagamat ang menopause ay maaaring parang sinaunang kasaysayan, sa oras na ang isang babae ay umabot sa kanyang huling bahagi ng ika-60 taon, ang mga pagbabago sa hormonal na nagsimula sa panahon ng perimenopause ay patuloy na dumadaloy sa katawan sa loob ng mga dekada. Ang estrogen, na naging matatag na kasama sa halos buong buhay ng isang babae sa pang-adulto, ay patuloy na nagbabago kahit na matapos ang menopause. Ang mga pagbabago-bagong ito, kahit na mas maliit kaysa sa panahon ng mga dramatikong taon ng paglipat, ay maaari pa ring makaapekto sa emosyonal na regulasyon sa banayad ngunit kapansin-pansin mga paraan. Ngunit ang mga hormone ay isang bahagi lamang ng kwento. Ang utak mismo ay sumasaalam sa mga pagbabago na nakakaapekto sa kung paano pinoproseso at ipinahayag ang mga emosyon.
Habang tumatanda tayo, ang prefrontal cortex na responsable para sa emosyonal na regulasyon at kontrol ng impulse ay nakakaranas ng ilang natural na pagbabago. Kasabay nito, ang limbic system na nagpoproseso ng mga emosyon ay maaaring maging bahagyang mas reaktibo. Ang kombinasyong ito ay maaaring lumikha ng isang perpektong bagyo kung saan ang mga emosyon ay nararamdaman ng mas matindi at hindi gaanong sinala kaysa dati. Parang medyo tumaas ang emotional volume habang medyo lumuwag ang control knob. Ipinapaliwanag ng neurological shift na ito kung bakit ang isang simpleng patalasta sa telebisyon, isang alaala na na-trigger ng isang pamilyar na pabango, o kahit na ang paraan ng pagtama ng sikat ng araw sa bintana ng kusina ay maaaring biglang magpaluha. Ang mga emosyonal na sentro ng utak ay tumutugon ng mas mabilis at matindi sa mga stimuli na maaaring halos hindi nakarehistro noon. Ito ay hindi na ang mga babaeng ito ay naging sobrang emosyonal, ito ay na ang kanilang mga utak ay nagpoproseso ng mga emosyon na may ibang sensitivity kaysa sa kanilang ginawa noong mas bata pa. Ngunit, may isa pang layer sa kwentong ito na higit pa sa biolohiya. Maraming kababaihan sa kanilang mga ika-6 na taon at 70 ang nakikitungo sa tinatawag ng mga psychologist na naipon na kalungkutan. Ito ay hindi kinakailangang kalungkutan sa mga malalaking pagkalugi kahit na ang mga iyon ay tiyak na gumaganap ng isang bahagi. Sa halip, ito ay ang unti-unting pag-iipon ng lahat ng maliliit na pagkalugi na dulot ng pagtanda, ang pagkawala ng ilang physical na kakayahan, ang pagkawala ng mga kaibigan na lumayo o lumipas na, ang pagkawala ng ilang mga tungkulin at pagkakakilanlan na nagbigay kahulugan sa mga naunang dekada ng buhay. Ang mga pagkalugi na ito ay hindi palaging nakarehistro bilang mga bagay na dapat ikalungkot. Maaaring hindi maisip ng isang babae na magdalamati sa katotohanang hindi na siya nakakabasa ng fine print ng kasing dali ng dati, o na unti-unting lumiit ang kanyang mga malalapit na kaibigan o ang kanilang mga anak ngayon ay hindi na gaanong pumupunta sa kanya para sa payo dahil ganap na silang lumaki sa sarili nilang karunungan. Ngunit alam ng psyche ang mga pagkalugi na ito. At kung minsan, ang tanging paraan upang maipahayag ang mga ito ay sa pamamagitan ng mga luha na tila walang pinanggalingan. Dito nagiging malinaw ang koneksyon sa tumaas na pag-usap sa sarili. Habang nararanasan ng mga kababaihan ang hindi maipaliwanag na emosyonal na mga sandaling ito, marami ang nakakakita sa kanilang sarili na kailangang iproseso kung ano ang nangyayari sa kanila. Ngumit narito ang bagay. Ang ating lipunan ay hindi nagbibigay ng maraming outlet para sa matatandang kababaihan upang talakayin ang mga banyad ngunit makabuluhang pagbabago na nararanasan nila. Maaring abala ang mga nasa hustong gulang na bata sa kanilang sariling buhay, maaring hindi maintindihan ng mag-asawa o maaaring humarap sa sarili nilang mga hamon sa pagtanda. At maraming kababaihan ang nalaman na ang kanilang mga social circle ay nagkontrata dahil sa paglipat, mga issue sa kalusugan o pagkawala. Kaya, nagsisimula silang makipag-usap sa kanilang sarili, hindi dahil sa kalungkutan o paghina ng kaisipan, ngunit dahil sa praktikal na pangangailangan, iproseso ang kanilang mga karanasan. Kung ano ang nagsisimula sa pagsisikap na unawain ang mga hindi inaasahang luhang iyon, ay umuusbong sa isang bagay na mas mayaman, isang patuloy na pag-usap sa sarili na nagsisilbi sa maraming mahalagang tungkulin. Nang matagpuan ng 67 anyos na si Margaret ang kanyang sarili na nagsasalita sa pamamagitan ng kanyang gawain sa umaga, nagkomento sa lagay ng panahon, tinatalakay ang kanyang mga plano para sa araw na iyon, hindi lamang siya pumupuno sa katahimikan. Pinapanatili niya ang kanyang mga kasanayan sa pagpoproseso ng pandiwa, inaayos niya ang kanyang mga iniisip at binibigyan niya ang kanyang sarili ng uri ng pakikisama at pag-unawa na maaaring mas mababa ang kanyang nakukuha mula sa labas ng mundo.
Ang pag-usap sa sarili na ito ay madalas na nagiging isang anyo ng emosyonal na regulasyon. Kung paanong ang hindi inaasahang pagluha ay kumakatawan sa pagpapakawala ng mga emosyon na maaring walang ibang mga saksakan, ang pagtaas ng pakikipag-usap sa sarili ay nagiging isang paraan ng paggawa sa pamamagitan ng mga damdamin, pagbibigay kahulugan sa mga karanasan at pagpapanatili ng kalinawan ng isip. Ito ay isang mekanismo ng pagkaya, ngunit ito ay higit pa rito. Ito ay isang anyo ng pag-aalaga sa sarili na intuitive na nabubuo ng maraming kababaihan habang nilalakbay nila ang mga natatanging hamon ng pagtanda sa isang lipunan na kadalasang nakakaligtaan ang emosyonal na komplikado ng yugto ng buhay na ito. Ang magandang katotohanan ay ang parehong hindi maipaliwanag na mga luha at ang pagtaas ng pag-usap sa sarili ay kadalasang kumakatawan sa pag-iisip ng isang babae na umaangkop sa mga bagong katotohanan sa pinakamalusog na paraan na posible. Ang mga luha ay nagbibigay ng emosyonal na pagpakalaya kapag ang ibang mga saksakan ay maaaring hindi madaling magagamit. Ang self-talk ay nagbibigay ng mental stimulation, emosyonal na pagproseso at pagsasama kapag ang mga panlipunang koneksyon ay maaaring mas limitado kaysa dati. Magkasama, bumubuo sila ng isang natural na emosyonal na sistema ng regulasyon na tumutulong sa mga kababaihan na mag-navigate sa pabago-bagong tubig ng makabuluhang pagbabago sa buhay. Maraming kababaihan ang nag-aalala na ang mga pagbabagong ito ay nagpapahiwatig ng simula ng paghina ng cognitive o emosyonal na kawalang tatag, ngunit ang pananaliksik ay nagpapahiwatig ng kabaliktaran. Ang mga babaeng nagpapahintulot sa kanilang sarili na maranasan at maipahayag ng buo ang mga emosyon, kabilang ang sa pamamagitan ng pag-iyak, ay kadalasang nagpapakita ng mas mahusay na emosyonal na kalusugan sa pangkalahatan, kaysa sa mga taong pinipigilan ang mga tugon na ito. Katulad nito, ang pag-usap sa sarili ay ipinakita upang mapabuti ang mga kakayahan sa paglutas ng problema, mapahusay ang memorya, at magbigay ng emosyonal na kaginhawaan. Malayo sa pagiging mga palatandaan ng pagtanggi, ang mga pag-uugali na ito ay kadalasang kumakatawan sa matagumpay na pagbago sa mga bagong kalagayan sa buhay. Ang pangunahing insight dito ay ang mga pagbabagong ito ay hindi nangyayari sa paghihiwalay. Ang isang babae na nagsimulang makaranas ng hindi maipalimanag na mga luha ay madalas na sabay-sabay na nakikitungo sa iba pang makabuluhang pagbabago sa buhay. Ang kanyang mga anak ay maaaring lumipat sa malayo na binabawasan ng pang-araw-araw na pakikipag-ugnayan. Maaaring nagretiro na siya sa isang karera na nagbibigay ng istruktura at koneksyon sa lipunan. Ang mga kaibigan at miyembro ng pamilya ay maaaring namatay o lumipat sa iba't ibang sitwasyon sa pamumuhay. Maaaring nililimitahan ng mga pisikal na pagbabago, ang mga aktibidad na minsang nagdulot ng kagalakan at koneksyon sa lipunan. Sa kontekstong ito, ang mga mahiwagang luhang iyon ay nagsisimulang magkaroon ng perpektong kahulugan. Hindi sila basta-basta, sila ang emosyonal na tugon sa isang komplikadong web ng pagkawala at pagbabago na maaaring hindi ganap na pinoproseso ng may malay na isip. At ang pag-usap sa sarili na madalas na umuunlad sa parehong oras ay nagsisilbing tulay na tumutulong na ikonekta ang emosyonal na karanasan sa may malay na pag-unawa at nagbibigay ng paraan ng pagtatrabaho sa pamamagitan ng mga damdamin na maaaring manatiling natigil. Ang partikular na kaakit-akit ay kung paano sinusuportahan ng dalawang fenomena na ito ang isa't isa. Ang pag-usap sa sarili ay madalas na tumutulong sa mga kababaihan na maunawaan at makonteksto ang kanilang mga emosyonal na karanasan, kabilang ang mga hindi inaasahang pagluha. Maaaring makita ng isang babae ang kanyang sarili na nagsasabi ng malakas, "Hindi ko alam kung bakit ako umiiyak, ngunit marahil ito ay dahil sa namimiss kong bisitahin ang mga apo bawat linggo." O, ang mga luhang ito ay maaaring tungkol sa pagpaalam sa hardin na hindi ko na mapanatili. Ang pasalitang pagproseso na ito ay nakakatulong na magkaroon ng kahulugan ng mga emosyon na sa una ay tila hindi maipaliwanag.
Sa kabaligtaran, ang emosyonal na pagpapakawala na nagmumula sa pamamagitan ng mga luha ay maaaring alisin ang mental at emosyonal na espasyo na kailangan para sa produktibong pagmumuni-muni sa sarili at panloob na pag-uusap. Para bang hinuhugasan ng mga luha ang naipon na emosyonal na static na nagbibigay ng puwang para sa mas malinaw na pag-iisip at higit na insightful self-communication. Lumilika ito ng positibong feedback loop kung saan ang emosyonal na pagpapahayag at pagpoproseso ng isip ay sumusuporta at nagpapahusay sa isa't isa. Ang pag-unawa sa koneksyon na ito ay maaaring maging hindi kapani-paniwalang pagpapalaya para sa mga kababaihan na nag-aalala tungkol sa mga pagbabagong ito sa kanilang emosyonal at mental na mga pattern. Sa halip na makita ang hindi maipaliwanag na mga luha bilang tanda ng kahinaan o pagkawala ng kontrol, maaari nilang makilala ang mga ito bilang isang natural na tugon sa makabuluhang pagbabago sa buhay. Sa halip na tingnan ang tumaas na pag-uusap sa sarili bilang kakaiba o may kinalaman, mauunawaan nila ito bilang isang malusog na adaptasyon na nagsisilbi sa maraming mahalagang tungkulin. Ang pag-unawang ito ay makakatulong din sa mga miyembro ng pamilya at mga kaibigan na magbigay ng mas mahusay na suporta. Sa halip na mag-alala kapag ang nanay o lola ay nagsimulang makipag-usap sa kanyang sarili ng mas madalas, ang mga mahal sa buhay ay maaaring makilala ito bilang isang tanda ng mental na liksi at emosyonal na pagproseso. Sa halip na maalarma sa hindi inaasahang pagluha, maaari silang mag-alok ng banayad na suporta habang nauunawaan na ang mga emosyonal na pagpapahayag na ito ay kadalasang nagsisilbing isang mahalagang funksyon. Ang kwento ng emosyonal at psikologikal na adaptasyon ng kababaihan pagkatapos ng 65 ay mas komplikado at nuanced kesa sa iminumungkahi ng mga simpleng salaysay tungkol sa pagbaba o pagkawala. Oo, may mga tunay na hamon na kaakibat ng pagtanda. At oo, may mga tunay na pagkawala na dapat ipagdalamahati. Ngunit mayroon ding mga kahanga-hangang halimbawa ng psikolohikal na katatagan at pagbago. Ang kakayahang bumuo ng mga bagong mekanismo sa pagharap upang makahanap ng mga paraan upang matugunan ang mga emosyonal at mental na pangangailangan kahit na nagbabago ang mga panlabas na kalagayan ay kumakatawan sa isang anyo ng karunungan na nararapat na kilalanin at igalang. Para sa mga babaeng nakakaranas ng mga pagbabagong ito, ang pinakamahalagang mensahe ay maaaring ito: magtiwala sa iyong instincts. Kung ang pakikipag-usap sa iyong sarili ay nakakatulong sa iyong mag-isip ng mas malinaw at hindi gaanong makaramdam ng pag-iisa, kung gayon, ito ay nagsisilbing isang mahalagang tungkulin. Kung ang mga luha ay tumulo ng walang malinaw na dahilan, ngunit naiiwan kang pakiramdam sa anumang paraan, ay gumaan o nalinis pagkatapos, malamang na ang mga ito ay nagsisilbi ng isang kinakailangang emosyonal na layunin. Ang iyong psyche ay mas matalino kaysa sa maaari mong magpagtanto, at ang mga adaptasyon na ito ay madalas na kumakatawan sa iyong panloob na karunungan sa paghanap ng mga paraan upang mag-navigate sa bagong lupain. Hindi ito nangangahulugan na dapat baliwalain ang lahat ng emosyonal na pagbabago o hindi na kailangan ng propesyonal na suporta. Kung ang pag-iyak ay nagiging labis at nakakasagabal ng malaki sa pang-araw-araw na buhay, o kung ang pag-usap sa sarili ay nagiging malito o nakakabagabag, ito ay maaaring mga senyales na ang karagdagang suporta ay makakatulong. Ngunit para sa karamihan ng mga kababaihan na nakakaranas ng mga pagbabagong ito, kinakatawan nila ang normal, malusog na mga adaptasyon sa mga natatanging hamon at pagbabago sa susunod na buhay. Ang magkakaugnay na katangian ng mga fenomena na ito ay nagmumungkahi din na ang pagsuporta sa isa ay makakatulong sa isa pa. Ang mga babaeng nagbibigay sa kanilang sarili ng pahintulot na umiyak kapag kinailangan nilang, madalas na makita na ang kanilang pag-usap sa sarili ay nagiging mas positibo at produktibo.
Ang mga taong yumakap sa kanilang pagkahilig sa panloob na pag-usap ay kadalasang natutuklasan na ang kanilang emosyonal na regulasyon ay bumubuti, kabilang ang paghahanap ng mas malusog na mga saksakan para sa mga damdamin na maaaring lumabas bilang hindi maipaliwanag na mga luha. Marahil ang pinakamahalaga, ang pag-unawa sa koneksyon sa pagitan ng mga karanasang ito ay maaaring makatulong na mabawasan ang paghihiwalay na nararamdaman ng maraming matatandang babae. Ang pag-alam na milyong-milyong iba pang kababaihan ang nagnanavigate sa mga katulad na pagbabago at ang mga pagbabagong ito ay kumakatawan sa mga natural na adaptasyon sa halip na mga personal na pagkabigo, ay maaaring magbigay ng napakalaking kaginhawaan at kapiyakan. Hindi ka nag-iisa sa pag-iyak sa mga patalastas na hindi ka sana maapektuhan noon at hindi lang ikaw ang nagsimulang makipag-usap sa iyong sarili habang nagtutupi ng labada o naghahanda ng mga pagkain. Sa isang lipunang madalas na nagpupumilit na unawain at pahalagahan ang mga karanasan ng matatandang kababaihan, ang pagkilala sa karunungan at kakayahang umangkop na kinakatawan ng mga emosyonal at psikolohikal na pagbabagong ito ay nagiging isang pagkilos ng kapwa pagkahabag sa sarili at mas malawak na kamalayan sa lipunan. Ang mga babaeng ito ay hindi sira o humihina, sila ay umangkop, nakakaya at naghahanap ng mga paraan upang umunlad sa mga sitwasyong hindi maisip ng mga mas batang bersyon ng kanilang mga sarili. Ang mga luhang dumarating ng walang babala at ang mga pakikipag-usap sa sarili ay hindi mga palatandaan ng kahinaan o pagtanggi. Ang mga ito ay katibayan ng kahangahangang kakayahang umangkop ng espiritu ng tao, ang mga paraan kung saan tayo patuloy na lumalago at nagbabago sa ating buong buhay, at ang malalim na karunungan na nagmumula sa isang buhay na karanasan sa pag-navigate sa isang patuloy na nagbabagong mundo.